Hello. Good morning po sa inyo pong lahat. Pakibati nyo nga po ang inyong mga katabi ng isang magandang umaga. Ayan. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, kayo po ba ay masaya? Lahat nga po ng masaya ay sumigaw ng Hallelujah! Ayan, mukhang mahina mukhang hindi pa po kayo nakakain ng almusal Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at alam ko po na ang bawat isa po ay handa na po na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Ang ating Diyos ay mabuti sa lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Pinakikiusapan po ang bawat isa na kung maaari po ay gumugol ng ilang sandali upang ihanda po ang sarili sa pagharap sa ating pong Panginoon. Ihandog ang ating sarili sa umaga pong ito. Naisin po natin na patuloy nating maranasan ang dakilang presensya ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, in your own way, lumapit po kayo sa Panginoon. Hilingin po natin na patuloy nating maranasan ang Kanya pong dakilang presensya sa ating pong sama-samang pagsamba. So, Jesus. Tayo po'y manalangin. Dinadakila ka po namin, aming Panginoon. Tinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Ninanais namin na itanghal ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lalatiin siya sa aming kalagitnaan. Sa umaga pong ito, aming Ama, sama-sama po kaming lumalapit po sa iyo. Tuloy po kaming nagpapahanda. Humingi po ng tawad sa lahat po ng aming mga kasalanan na nagawa. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Kung sa oras na to, Panginoon, na may nasusupungan ka pong hindi po karapat-dapat sa buhay ng bawat isa po sa amin, ito po ay amin pong isinusugo sa iyo. Humingi po kami ng tawad. Pinagsisisihan po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming nagawang pagkakasala. Salamat po sa pagpapatawad mo po sa amin. Sa umagang ito, aming Panginoon, dumadalangin po kami. Lumalapit po kami sa iyo, aming Diyos. Hayaan mo po na sa aming kalagitnaan, bumaba ang iyong dakilang presensya. Maranasan ng bawat isa sa amin ang iyong kalulatian. At patuloy po, Panginoon, buksan mo ang aming puso sa iyong lubusang pagkilos at paghipo. Maramdaman po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong dakilang pagmamahal, habang kami po ay nananahan sa iyong presensya. Aming Ama, punuin mo ang aming mga puso ng pagpupuri, punuin mo ang aming puso ng pagpapasalamat. Nais po namin dakilain at lulatiin ang iyong pangalan sa umaga pong ito. Nakikiusap po kami sa lubusang paggawa at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Lord, gumawa ka po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Aming Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pagsamba sa umaga po ito at umaasa po kami ng iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan. Salamat po, aming Panginoon. Lord, pinupuri ka po namin at pinagpapasalamat na po namin ang isang mabiyaya at matagumpay na pagdiriwang at pagsamba ng bawat isa po sa amin sa iyong dakilang pangalan. Tanggapin mo po ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen at Amen. Ang sabi po ng mga awit, sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa kanyang ibigay. Awitan siya at luwalhatiin siya. Sama-sama po nating dakilain ang pangalan ng ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Ang sabi po ng awit, every praise, hallelujah. Ang lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. Every praise is to our God. Every
Father's only Son. You came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Sabihin natin sa Panginoon, and you live. You live. And you died. You died. Hallelujah. You rose again. Come on, church. Sama natin purihin ang Panginoon. For the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live and you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Oh, yes, Lord. We give you the highest praise, oh Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Purihin ka po, Panginoon. You are worthy of our praises. You are worthy of our worship. You are Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. We adore you. We worship you in spirit and in truth. Panginoon, hayaan mo po. Patuloy na dumaloy mula sa aming mga puso ang isang taus-pusong pagpupuri. Dahil ikaw ay Diyos na nararapat na purihin at sambahin at itaas ng iyong mga anak. Narito po kami, Panginoon, patuloy po kami nagsusumamo, lumalapit sa iyong dakilang presensya. Inahangad ang ikaw po ay makapiling. Inahanad na ikaw po ay makatagpo, Panginoon, sa umaga pong ito. Oh, Jesus. Hallelujah. Banal na presensya mo. Inaasam na ikaw ay maranasan. Inaasam na kay maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Gawin po nating panalangin ang awit na to. Malapit, nagsusumamo. Ninanais, banal na presensya mo. Asam na kay maranasan. O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagbabago.
ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Oh, dakila ka, Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong mga pangako na iyong mong tinutupad sa bawat isa sa amin. Pangako mo'y tunay sa buhay ko. Ang siyang gabay, aking lakas at kanlugan. Simula't katapusan, bawat daanan ang nanging mong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang. Pangako mo sa buhay ko ay walang bawat lahat at ang langit mong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanman di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagmamahal mo sa amin ay walang katulad, Panginoon. Kailanman di mo kami iniwan. Kailanman di mo kami pinabayaan, aming Ama. Hallelujah! Kadakilaan, itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Hallelujah. We worship you, Jesus. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Pili po nating purihin at sabayin ang ating dakilang Diyos sa umaga pong ito. Bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Kaya
tayong sama-sama mag-alay ng papuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Tuloy tayong sumamba sa Panginoon sa oras po na to. Bigyan po natin ang mga panalangin ng pagpapasalamat ang ating Panginoon. Punayin po natin ang lugar na to ng pagpupuri. Punayin po natin ang lugar na to ng pagpapasalamat. Punayin po natin ang lugar na to ng isang puso na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 Oh, Jesus! Hallelujah! Tanging sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Minsan pa po, ibigay po natin ang the best clap offering sa ating pong Panginoon. Ganda umaga po mga kapatid. Ayan. Kahit po sa mga kapatid po natin online, magandang umaga po at kasiyahan po natin na muli po sa umagang ito, tayo po ay sama-samang sasamba sa Kanya. Magpapatuloy po tayo ngayong umaga sa talakayin po na pinasimulan po ng ating diakonisa last Sunday. No? Isa po siyang serye na ating pinag-aaralan o pinag-aralan na nagpasimula nga po nung nakaraang linggo. Ang paksa po na ating tinatalakay ay may pamagat po na serving the Lord is not an option. Sabihin nyo nga po ulit at the count of 3. 1, 2, 3. At katulad po ng pagpapaliwanag nung nakaraang Sunday, when we say serving the Lord, hindi lamang po ito tumutukoy sa 4 na sulok ng simbahan, kundi isa po itong ugali din. Sa lahat ng ating ginagawa, saan mang dako o lugar tayo, anumang mga bagay na pinaglagyan ng Panginoon sa atin at sinisikap natin na luwalhatiin ang Panginoon sa mga bagay na iyon. Hindi lamang po yun, kundi maging sa lahat po ng kapasidad, kakayahan na mayroon tayo, na ginagawa po natin. Isang uri po yun talaga ng paglilingkod. At ang paksa po na binigyang diin po sa atin ay yung it is not an option, meaning it is a mandatory, it is a must. When we say it, we don't have any option, wala po tayong pwedeng ikatwiran, wala po tayong pwedeng idahilan, wala po tayong pwedeng isangkalan. No? At the same time, hindi po ito kung kailan lang natin gusto, kung kailan lang natin feel, kung kailan lang po tayo komportable. Ang paksa po na ating pinag-uusapan ay paglingkuran natin ang Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay wala kang pagpipilian. Yun lamang po talaga. At ang tinalakay po natin nung nakaraang linggo ay yung ano po ba ang dahilan? The cause of serving the Lord. Actually, kung isa-summarize po natin, we discussed 3 things. Sapagkat nakita po natin in the book of Joshua chapter 24, beginning verse 1 hanggang sa mga sumusunod na talata na tinalakay, na makikita po natin kung paano sila pinaunlad ng Panginoon. Actually, habang dinidiscuss po ito, I am so grateful to God kasi po nung dumating po kami rito sa Area F, just to show you how God multiplies us. Nung dumating po kami sa Area F, ang mga sasakyan lang po na nasa labas, bukod sa sasakyan namin, pinakamarami po dyan sasakyan lang po nila Kuya Boyet. Ngayon po, problema na rin po natin ang parking.
Di ba? Hindi lang po yun. Dumating po kami rito, iilan lang po yung communion cup natin. So, kinailangan po nating magdagdag. On a personal, meditation lang po, no, habang nakikinig ako, how God multiplies us. Di ba? Dati po, yung upuan nito, ang layo natin. Oo, dumating po kami. Pero ngayon, just to show you na ganun din po ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Nagpasimula lang po siya kay Abraham. Sabi nga po, naging doble sila. No? And then, hindi lang po yon. Sabi po, He delivers them. No? So, pinalaya sila. Sabi nga po ni Jack nung Sunday, di ba? Yung parang dati sila ino-oppress. Pero bandang huli, yung nag-o-oppress sa kanila, yun ang pinahihirapan ng Diyos. How? Through the 10 plagues, di ba? Yung 10 salot. Can you imagine, di ba, na dati ikaw ang naghihirap? At sabi po kasi ng Bible, ikaw ay pangunguna. Ikaw ang mangunguna, hindi ka mangunguna. Ikaw ang ulo, hindi ka buntot. At ito po maganda. Ikaw ang magpapautang, hindi ikaw ang mangungutang. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Sabi mo nga, utang na loob, magbayad ka na ng utang mo. Kasi hindi po bagay sa atin na tayo yung nangungutang. At kung sakali man po na hindi natin, dala o tawag ng pangangailangan, kailangan nating mangutang. Hindi naman po mali at masama yun. Pero ang punto, dapat magbayad ka. Namomroblema tuloy si Ate Pe. Ate Pe, asan ka ba? Kaway-kaway ka nga, Ate Pe. Di ba? Sabi po ng ating pag-aaral, He delivers them. Pero alam niyo po ba, ang isa sa pinakamalaking pagpapalaya ng Diyos sa atin ay ang palayain tayo sa kasalanan. Parang di po kayo masaya. Di ba? Yun po ang isang wala pong pwedeng gumawa nun sa atin, kundi ang Diyos. Kaya malaking bagay naman ba na paglingkuran natin ang Diyos? And panghuli, ito po, sabi po sa ating pag-aaral last Sunday, He granted to us the promised land. Alam nyo, nung dinidiscuss din po ito at pinag-aaralan, and with all honesty naman, wag nyo na lamang po isusumbong sa asawa ko. Sabi po kasi nung asawa ko, nung nag-aaral siya, ako ang kinukulit. Sabi niya, ikaw na lang mag-preach. Kasi tayong dalawa naman ang nag-aral dito. Kaya alam naman naming pareho yung sitwasyon nito. No? Pero actually, nung nag-share na po siya last Sunday of granting the promised land, I remember the first year na galing po ako na-destino po ako sa Laguna. Na-destino po kasi ako sa Laguna, saglit lang po ako sa Laguna. 11 years. Sandali lang po ako ron. So, nung nandun po ako, dumating po ako sa Laguna, isang backpack, tapos 2 box po yata ng libro na kunyari naman nag-aaral, Ayan, so, hindi pa kasi uso nun ang gadget. Hindi pa ng mga cellphone nun. Ayan, mas naiintindihan nyo po yung keypad pa. Yung mga millennials tsaka yung mga Gen Z, hindi na po nila inabutan yon. Para sa kanila, na lang yon. Ano tawag doon? Memorabilia. So, yun pa po. Tapos, nung umalis po kami doon, una, may maganda akong asawa. Pangalawa, meron akong 2 gifted na mga anak. Diba? Pero hindi lang po yon. Nung umalis po kami ron, meron po kaming isang truck. Tapos nakasakay po kami sa isang jeep. Pero nung dumating ako ron, ano lang ang dala namin? Meaning, yung bang mga ganong bagay,
hindi pa rin po magdadala sa atin sa pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Yun lang naman po ang sinasabi ng pag-aaral natin noong nakaraang linggo. Bakit po ba ang paglilingkod is not an option? Kasi kung iintindihin lang po natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelita, sabi nga po ng ating pag-aaral last Sunday, di ba? And at the same time, kung titingnan po natin ang ating mga sarili sa liwanag ng kwentong ito o ng karanasan o ng pangyayaring ito, makikita po natin, serving the Lord is not an option. Ano ang cause? As an expressions of our gratitude. Sabihin nyo nga po, gratitude. Minsan, ang nakakalungkot po sa henerasyong ito, sa halip na magkaroon ng gratitude, ang naitanim po at naipunla sa kanila, entitlement. Yun yung lagi nating ina-address, ano? Na ang mga kabataan ngayon, meron na silang sense of entitlement. Bakit? Lalo na po pagka narinig nyo yung, deserve mo yan. Ayun, alam nyo po ba, that mere expressions is a sign of entitlement. We don't deserve, as I mentioned always, the thing that we deserve is hell. But because of the grace of God through Christ Jesus, He multiplies us, He delivers us, and He granted to us promised land. Malaking bagay naman ba, mga kapatid, na tayo po ay maglingkod at ipaglingkod ang buhay na ito, na in the first place, kanino po ba galing yung buhay natin? Hello, sino ho ba may bigay ng buhay natin? Di ba ang Diyos din naman? Bakit pagka po tinatawag tayo, kapatid, magganito ka naman, pastor, hindi po, busy ako eh. Kaya nga po minsan yung alibis mo, mag-ingat ka. Yung excuse mo, mag-ingat ka. Why? Baka mag-backfire yan. Pastor, kasi yung anak ko, kung tanggalin ng Diyos yung anak mo, kasi pastor, yung trabaho ko. Kung alisin ka ng Diyos sa trabaho mo, pastor, yung negosyo ko. Kung alisin ng Diyos yung negosyo mo. Pero hindi po ganun ang Diyos eh. Tingnan nyo po, sa kabila ng may anak ka, isama mo sa paglilingkod. Pwede naman po yun. Sa trabaho mo, dun mo gawin ang iyong paglilingkod. Samantalang ikaw ay nagninegosyo, yung mga supplier, yung mga kanegosyo mo, gamitin mong pagkakataon upang ipaglingkod ito. Pwede ho ba yun? Pwede naman eh. Kaya pala sinasabi sa atin, serving the Lord is not an option as an expression of our gratitude. Pero secondly, ngayong umaga, mag-uumpisa na po tayong mag-aral. Ready na po ba kayo? Sige po. So, sabi nga po sa atin, serving the Lord is not an option. Sabi po sa atin nung Sunday, as an expressions of gratitude. So, sige po, tayo lahat muli at atin pong pag-aaralan naman ngayon, the call, or we could say also, the challenge to serve the Lord. Actually, ang pag-aaralan po natin ay mula po sa chapter 24 ng Joshua, beginning verse 1 hanggang verse 22. Pero ang nasa screen nyo lang po ay yung verses 14 and 15. According po yan sa NIV o New International Version. Salamat po, na-appreciate po natin yung may mga dalang printed Bible na dapat meron. Pero kung nasa gadget man po ninyo ang inyong mga Bible, so be it. Pero makikiusap po ako sa inyo, in unison, pwede po bang basahin natin ito? 2 verses lang naman po yan. It will be found in Joshua chapter 24 verses 14 and 15. Sige po, pakibasa po at the count of 3. Nandiyan naman po sa screen. 1, 2, 3.
Salamat po. Babasahin ko naman para sa inyo sa Tagalog. Pakinggan niyo pong mabuti. Ngayon ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakoroon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ito po yung pinaka-familiar verse of Joshua. Sabi po, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Yan po yung popular, familiar verse. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mag-pray po tayo saglit. Lord, salamat po muli sa pagkakataong sumamba sa iyo. Sa pagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Nais po naming sa iyo po talaga dumipende sa larangan po ng pag-aaral na ito. Payagan mo pong ang kapangyarihan, ang bisa ng iyong mga salita, manuot sa pagkatao ng bawat isa. Payagan mo po, Ama, na ang hindi lamang po ang aming tainga ang makapakinig, kundi mapakinggan ito ng aming buong pagkatao at magkaroon po ng pagpapasya ang bawat isa. Pagkatapos po naming maunawaang, serving you is not an option. Na sa bawat bahagi, na sa bawat sandali ng aming buhay, gamitin po namin, gawin po namin, piliin po namin, ipaglingkod ito sa ikararangal at sa ikalulwalhati lamang ng iyong pangalan. Luwalhatiin mo po ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Bago ka po maupo, pwede bang 2, 3 na malapit sa iyo? Tanungin mo nga lang po, ready ka na ba? Hintayin nyo naman po yung sagot, kung sila po ay handa na. Anyway, in addition sa background na po na binigay ni Jack Babes last Sunday, tingnan nyo po, the book of Joshua was a review. Katulad po ng sabi last Sunday, this will be their general conference. Hindi naman po lahat ng buong bansa ay kundi represented by the leadership. And if you notice, Joshua chapter 24 also, tingnan nyo po, is the last chapter of the book and the same time, the last chapter ng buhay ni Joshua. Pagka po pinag-aralan nyo po, binasa nyo po ang Joshua chapter 24 is the last chapter ng buhay ni Joshua. Anong ebidensya? Mababasa po natin sa Joshua chapter 28, ang sabi po dito, sa gayo'y pinagpala ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. Tingnan nyo po sa 29, at nangyari pagkatapos ng bagay na ito, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay nang may 110 taon ang gulang. Pagkatapos nito, alin yon? Yung conference nga po nila, yung General Assembly nila. Therefore, we can say that Joshua chapter 24 is what we call the last will testament. Or we can also say that this will be his ultimo adios. The farewell of Joshua. So, tingnan nyo po, especially kahit po sa larangan ng katarungan, meaning in justice system, napakahalaga po ng tinatawag na huling salita ng mga tao. At si Joshua, alam po natin, Joshua represents Jesus in delivering and granting the Israelites sa promised land. Si Jesus po ang nagdala ng kaligtasan naman po sa atin. Meaning, si Joshua po is the type of Jesus. Actually, Joshua is the Hebrew name of Jesus.
which have the same meaning of deliverer. Okay, so tingnan po natin. Additional kwan lang naman po yun, information. Gusto po nating makita at bigyang diin sa ating pag-aaral, serving God is not an option, but rather an expression of, nung Sunday po, gratitude. Pangalawa po, trust. And ito po yung pangatlo, an opportunity to grow. Bakit? Sinabi rin po nung Sunday, di ba, dead things decay, living things grow. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Mukha bang lumalago yan? Dalawa lang po talaga ang option eh. Yung lumago ka o mabulok ka. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Lumalago ba o nabubulok? Oo. Kaya nga po, serving the Lord, sabi po natin, is an expression of gratitude, trust, pagtitiwala, at paglago o pag-unlad. Ang tanong po na sasagutin natin ay, how we should serve God according to our text today. Paano po ba ipinakita ng talata o ng mga talataan kung paano daw po natin siya paglilingkuran? To give you a picture, di ba? Tingnan nyo po. Ang sabi natin sa ating mga anak, anak, maghugas ka nga ng pinggan. Normally, anong ginagawa ng mga anak pagkatapos maghugas ng pinggan? May mga nakatago, may mga nakatabi, may mga nakasingit. Meaning, hindi po ganong paraan yung gusto natin, kundi sa paraan na gusto lang ng ating mga anak. The same picture was portrayed in this chapter. Binanggit po ni Josue kung anong uri ng paglilingkod ang dapat gawin ng mga Israelita sa Diyos. Hindi sa term nila, kundi sa term ng Diyos. Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Kasi kung minsan, gusto natin sa paraan lang natin, in our convenience. Di ba? Sige, sisimba ako, susunod na ako. Magkakantahan pa naman eh. Di ba? Mga ganon, in our term. Pero si Joshua, binigyang diin po niya, binigyang pansin po niya, papaano ba, anong uri ba ng paglilingkod ang hinahanap at itinagubili ni Joshua na dapat gawin ng mga Israelita. Tatlong bagay po. Una, they must serve the Lord faithfully. Buong pagtatapat at buong katapatang paglingkod. Pangalawa, serve the Lord exclusively. Hindi po pwedeng may kaagaw. At pangatlo, ito po ang malaking hamon sa bawat isa. Serve the Lord in spite of difficulty. Dito po marami ayaw na. Pag-aralan po natin yung unang bahagi. Let us serve God faithfully. Kung papansinin po ninyo at babalikan po natin yung talatang 24. Sige nga na, go. Sabi po, let us serve God faithfully. Pakibasa nyo po ulit. Ready, go. Di ba? Malinaw po na sinabi dyan. Anong sabi? And serve Him with all what? Hello? With all what? Faithfulness. What does it mean when we say being faithful? Ito po, ganito lang kasimple. Mga kabataan, makinig kayo. May nakakakita sa inyo o wala? Pangalawa, may nag-a-appreciate sa inyo o wala? Di ba? Full of faith, ibig sabihin, pwedeng mapagkatiwalaan. Pero hindi lang po yon. When we say faithful, ito po yung sinasabi ng Bible Dictionary at sa kanyang original na pagkakasulat. When we say faithful, ito daw po ang ibig sabihin. Tingnan na, go. Faithful means, ano raw po? What does it mean when we say faithful? Mga kabataan, makinig kayo. Pagka pinaghuhugas kayo ng pinggan, isasama yung kaldero at kawali.
Meaning, complete. Pag pinagwawalis kayo, ibabalik ninyo yung daspan at walis sa lagayan. What does it mean? Kasi complete. Pag-a-attend po tayo ng pananambahan, uumpisahan natin sa umpisa. Hindi sa gitna na ng mensahe, dumarating ka pa. Hindi lamang daw po complete. Tingnan niyo po natin. Whole. Buo. Pag nagbigay ka ng ikapo, buo. Sabihin niyo nga po, buo. Di ba? And ako, katulad ng lagi ko po sinasabi, pinapaalala ko po sa aking mga anak at itinuturo ko po sa aking mga anak, gagawin mo na rin lang naman. Ibigay mo na yung 100% mo. Lalo po ako, sa biyaya po ng Diyos, ko po kasi competitive din po talaga ako. Medyo pagka po talaga nagkakaedad ka, nagme-mellow ka na lang. Pero mga kapatid, the same attitude was emphasized by Joshua among the leaders. Take note, ang ina-address po ni Joshua dito, mga leaders. Pangatlo, ito daw po, unimpaired, at medyo ko na po tayo, having integrity. Sige anak, tuloy mo lang. Having integrity. Ano ibig sabihin ng integrity? Yung walang pahid ng pagdududa. Pag naglilingkod tayo, mga kapatid, di ba? Gawin na natin ang buong inam, gawin na natin ang buong sikap. At yun po yung uri ng paglilingkod. At ito po ang matinding challenge ni Joshua, ha? Isa po sa makatutulong sa inyo para mas maging interesado po tayo sa pag-aaral ng Bible, magkaroon po tayo ng iba't ibang translations. Available naman po yan sa Bible apps. Ipindutin nyo lang po yung word na compare. Lalabas po ang iba't ibang mga Bible translations. At pagka po pinag-aralan natin yung verse 24, doon sa word na faithful, ito po yung lumabas. Sige nga anak. Tingnan nyo po pagka po pinag-aralan natin yung serve Him in sincerity and in truth. Yan po ay according sa, anong translations ba yan anak? Tingnan nyo po yung mga may highlight na word serve Him faithfully, di po ba? With all faithfulness. Dito po ang sabi, serve Him in sincerity and in truth. Another translations pa po says, now you must fear the Lord and serve Him in faithfulness and in truth. Sa another translations pa po ito gamit, with integrity and loyalty. Tingnan nyo po, grabe po ang hamon ni Joshua among the leaders of Israel kung ang pag-uusapan ay paglilingkod. Hindi lamang po, sabi po, with integrity and loyalty. Pagdating po sa verse 15, He defined the line. Meaning, ganito po ang sabi po niya. Ito po yung challenge po niya. In serving God faithfully. Sabi po ni Joshua in verse 15, at gusto ko po itong sa Tagalog basahin. Defining the line. Maglilingkod ka ba o hindi? How? Tingnan niyo po, kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Napaka-crucial po ng word kung inaakala ninyong masama. Tiningnan ko rin po ito sa iba't ibang translations at ito po ang lumabas. Tingnan nyo po, Sige nga anak, go. But if serving the Lord seems undesirable to you, yan po yung gamit ng New International Version. Pero tingnan nyo po, pagka tinignan nyo yan, sa iba't ibang mga translations, ito po ang kahulugan. Sige ka na, go. But if you refuse to serve the Lord, hindi lang po yan, tingnan nyo, another translation says, if it seems evil to you. Pangatlo, tingnan nyo pa,
sabi po, if you think it is the wrong for you. Bakit po? Mag-pause lang po ako saglit. Tingnan niyo po, minsan sabi po yang, it is wrong for you. Umpisa po tayo sa mga kabataan. Actually, illustration po ito ni Bishop Ray sa atin nung nakaraang, hindi ko po alam kung ito nga po yung illustration niya nung nakaraang, di ba? Pagkakabataan pa, sasabihin na, Pastor, bata pa ako mag-aaral muna ako. Nakagraduate. Pastor, nag-uumpisa pa lang po ako ng karir. Pagka nagkaroon ng pamilya, Pastor, maliliit pa ang mga anak ko. And sa bandang huli, sabi, Pastor, matanda na ako. Di ba? Sabi po, if you think that serving if you think it is the wrong thing for you. So, we cannot consider faithfulness with wrong mindset, with wrong perspective. And how Joshua defined the line, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero sa bandang huli, ang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. And if we could add, we will serve the Lord faithfully. Pangalawa po na gusto nating makita, sige nga anak, is serving the Lord is not an option. Let us serve the Lord faithfully. But second, let us serve the Lord how? Hello, how? Exclusively. Tingnan nyo, kahit po sa pamilya, di ba? Minsan nagkukan po tayo sa favoritism Hindi ko natin maiwasan yan sa mga magulang. At sa mga magkakapatid, nagkakaselosan. Kasi favorite si ano. Bakit? Ang natural tendencies natin, ayaw natin ng may kaagaw. Hello? Di ba? Ayaw natin ng nalalamangan. Gusto natin madalas, tayo lang, ako lang, sakin lang. Ganun. At yun yung binigyang emphasis po ni Joshua among the leaders. Tingnan po natin na in verse 16. Verse 16. Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Tingnan nyo pa na, sa mga tao nagsimula o nagbigay ng pagpapasya at pagsasabi, wala kaming ibang Diyos na paglilingkuran. At ito po ang maganda. Inisa-isa ni Joshua kung papaano po, kung sino po yung Diyos na ito na exclusive na dapat nilang paglingkuran. Ipinakilala po yan ni Joshua sa magitan po ng tatlong bagay. Sige nga, anak, go. Sabi po ni Joshua, serve the Lord, who, what? Delivers them in slavery. Tama lang yan. In slavery from the land of Egypt. Sino ba yung Diyos na yon na siya lang? Walang ibang kahati. Yung Diyos na naranasan ninyo ang pagpapalaya. Yung Diyos na pinalaya kayo mula sa pagkaalipin. Yung Diyos na pinalaya kayo na gumamit ng maraming mga himala at kapangyarihan. Yung Diyos na yun. Yun lang ang dapat niyong paglingkuran. Wala nang iba. At ang pangalan niya, ang daming pagtatalo-talo, pero sabi po, siya ay si Yahweh. Yeah. Pero actually, yung pangalan niya na sinabi sa Bible is, I am who I am. Yung Diyos na yon. At yung Diyos na yon, sabi ni Joshua, yung Diyos na yon, yung nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pangalawa, sabi niya, yung Diyos na yon ay yung Diyos na, nagprotekta sa inyo. It was the Lord God, God who protected them from the entire journey. Yung sumama sa inyo, ang tawag po dyan sa Hebrew, Jehovah Shammah.
God who is with you. God who protected you through the clouds during the day. Para ano? Para hindi kayo masunog sa sikat ng araw habang kayo ay naglalakbay. Di ba? Through the pillar of fire during the night. So that hindi kayo atakihin ng mga mababangis na hayop. Pero at the same time, yung cloud na yon na nag-cover sa kanila para hindi sila makita ng mga Ehipsyo. Di ba? Yung pillar of fire para hindi sila maligaw. Grabe po talaga, di ba? That God is the only God you must serve. And finally, thirdly, sabi po, God who does not only deliver them, who does not only protect them, but, sige nga na, go. God who drove out nations before them. Yung Diyos na nagpalayas ng mga bansa upang inyong masakop. Sabi nga po, God who granted them victory over the giants. And that God is the only God you must serve. And apart from Him, there is no other God. And finally, last, pangatlo, sabi po, you must serve God in spite of difficulty. Dito po tayo medyo may problema. No? May isang kabataan po akong sinabihan. Sabi po niya, Pastor, sabi ko kasi, kumusta ka na? Namimiss ka na namin, hindi ka na namin nakakasama. Sabi niya, salamat po sa pangungumusta. Sabi niya, pero Pastor, ayusin ko muna ang sarili ko. Wrong, wrong, wrong. Sabi ko sa kanya, ang mag-aayos lang talaga ng buhay mo ang Diyos. Wala kang kapasidad na iayos ang buhay mo sa iyong sariling kakayahan. And then finally, sabi niya, thank you sa advice. Awa ng Diyos hanggang ngayon. Hindi pa po bubabalik. Okay, so sige po, tingnan po natin sabi, serve God in spite of difficulty. In verse 19 to 21, paki-plus nga na kayong verse 19. Tingnan po natin, Joshua said to the people, you are not able. Sabihin nyo nga po, I am not able. Tingnan nyo po, actually, ayan, alam po ng LAM, alam po ng mga musicians, singers, dancers, and mga ushers, most of the time, pagka po nagpe-pray kami before we started. Mga kapatid, sabi ko nga po sa kanila, alam nyo, napakapalad natin. You know why? Kasi mas maraming magagaling, mas maraming matatalino, mas maraming mas talentado kaysa sa atin. Pero tayo yung binigyan ng pagkakataon na gumanap. Hindi ba napakalaking opportunity nun? Pero at the same time, kung minsan, pagka hindi po tayo naging maingat, makinig po kayo mabuti mag-uumpisa sa atin ang kayabangan at pagmamayabang. Kaya po ang sabi ni Joshua, you are not able. Ano ibig sabihin? Totoo po yan Why? Because we have flaws, we have limitations, we have reservations. That's why the right attitude is this, Lord, in spite of my limitations, here I am. Use me. Tingnan nyo po, Why is it difficult to serve the Lord? Tingnan nyo pa, Sabi po niya sa verse 20, He will not forgive your rebellion and your sins. Mahirap po ito Lalo tayo mga Pilipino. Oo.
Nananalaytay sa dugo natin ng pagkakaroon ng independence eh. Ah. Yung gusto natin ng kasarinlan. Kaya kung minsan, nadadala natin yon kahit sa kaugnayan natin sa Diyos, na tila baga kaya nating gawin sa ating sarili. Pero ipinakilala po yun ni Joshua, you are not able by your own. Why? Sabi niya, He will not forgive your rebellion and your sins. Pangalawa po, in verse 20, sa huling bahagi, He will bring disaster on you. Palagay ko, pakinggan niyo ito mabuti. Dito po masasagot yung tanong ninyo na, Pastor, bakit po ganon? Kung kailan akong nagsisikap na maglingkod sa Diyos, bakit doon ang dami-daming problemang nangyayari? Naranasan niyo po ba yan? Parang yung iba hindi sumasagot. Ano ho ba? Wala ho ba kayong nararanasan? Ayan. So, di ho ba? Bahagi po kasi ng paglilingkod talaga. At ito po ang isa sa mga dahilan. Isa lang naman po sa mga dahilan. Kasi siyempre si Satanas, hindi naman po masaya na naglilingkod tayo sa Diyos. Kung merong hindi masaya na tayo ay magtiwala, kung merong hindi masaya na tayo po ay lumalago, umuunlad, nagpapatuloy, naglilingkod, nagtitiwala sa Diyos, si Satanas po yun. Tingnan nyo sa mahabang panahon, siya po ang nakikialam sa buhay po natin. And all of a sudden, tinalikuran natin siya. Hindi po talaga papayag si Satanas. Tingnan mo nga yung katabi mo. O, tingnan mo, papayag ba si Satanas na lumago yan? Hindi talaga. So, minsan may mga... Pero hindi lang po lagi si Satanas ang sisihin nyo. Pangalawa, meron po talaga tayong katigasan ng ulo. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Sang-ayon ka ba? Na may katigasan ng ulo yan. Di ba? And ito po pangatlo, kung minsan, kaparaanan po talaga ng Diyos na pahirapan tayo. Ang larawan po niyan ito. Naikwento ko na po ito, pero uulitin ko uli yung kwento. Yung kaibigan kong pastor, nakita niya yung paru-paro. Yung paru-paro, di ba? Naawa siya kasi pag papalabas na siya sa kukun, hirap na hirap yung paru-paro. Oh, ang ginawa niya, tinulungan niya yung paru-paro, tinanggal niya yung kukun. At pinayagan niya na yung paru-paro ay makalabas immediately doon sa kukun. Ano nangyari? Nakalipad naman po, pero hindi na makalipad ng malayo at bandang huli, namatay na rin. You know why? Kasi po pala, habang yung butterfly papalabas sa cocoon, talagang kasama po talaga yung struggle. So that yung mga veins po dun sa kanya, mag-improve at ma-develop. Therefore, yung mga struggles po pala na yon is part po talaga ng disenyo ng Diyos so that magkaroon po ng development. Kaya, kasama po talaga sa disenyo ng Diyos na maging sa mga naglilingkod sa Kanya, may mga difficulties. You know why? Kahit nga po si Jesus hindi naging exempted Sino ako para hindi makaranas ng mga struggles sa panahon ng paglilingkod sa Diyos? At yun po yung binigyang diin ni Joshua. Sabi po ni Joshua, serve the Lord in spite of difficulty. Tingnan po natin, serving the Lord is not an option. Sabi po natin last week, as an expression of gratitude, for He multiplies them, He delivers them, He granted to them the promised land. And ngayon po, sabi po natin is serving the Lord, the call, ang panawagan ng paglilingkod. Ano ibig sabihin? This is challenging each one of us to serve the Lord. But not just serve the Lord, but serve the Lord with all faithfulness. Serve the Lord exclusively. No other God.
and serve the Lord in spite of difficulty. Sa huli, tingnan po natin. Sa bawat araw ng buhay po natin, marami tayong choices. Kasama po ba sa choices natin ay ang maglingkod sa Panginoon? Tingnan niyo po, no? In verse 22, sige nga anak, yung verse 22, sabi po ni Joshua, pakibasa niyo po, ready, go. Alam nyo, binalik ni Joshua yung tanong, talaga bang maglilingkod kayo sa Diyos? Anong sagot ng mga tao? Gusto ko po kayong tanungin ngayong umaga, handa po ba kayong maglingkod sa Diyos? Parang yung iba, hindi pa rin ko, ano? Tatanungin uli natin, babaguhin natin yung tanong. Gusto nyo po ba talagang maglingkod sa Diyos? Ayan. So, tingnan nyo po, sabi po ng mga tao, ganun din eh. Pero hindi po sa paraang gusto natin. Binigyan po tayo ng description ngayong umaga, how we should serve. Serve faithfully, meaning kahit hindi ka nare-recognize, kahit hindi ka nabibigyan ng plaque, kahit hindi ka na-appreciate, di ba? And serve exclusively, hindi po si pastor, hindi po si chairman, hindi po si council, hindi sino man sa mga tao sa paligid natin ang dapat nating pinaglilingkuran. Bagamat yung paglilingkod natin para sa kanila ay paraan din ng paglilingkod natin sa Diyos. And finally, talaga pong may mga challenges. Minsan kasama po talaga yung time, kasama po talaga yung treasure, kaya po yung mga life group leader, nakaka-identify na po sa amin eh. Yung pagtataguan pa rin nyo yung mga life group leader ninyo, di ba? Yung darating kayo, mangangako kayo, sige po, darating ako, bigla na lang kayo magme-message, ay sorry po. Alam po ng mga life group leader yon. Hindi po ganon. Di ba? In spite of difficulty. At bilang hamon, ito po ang tanong. Yamang kayo po ang sumagot. Sabi po ni Solomon in Ecclesiastes chapter 12 verses 13 to 14. Na kopya ba na? Sabi po now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. Kung isa-summarize po natin into a single word yung bagay na yan, serve the Lord. Yun po yung sinasabi. At sa huli, tingnan nyo po, sabi po ng ating pag-aaral ngayong umaga is, si Jesus ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Because serving the Lord is not an option. Sabi po sa atin nung nakaraang Sunday, serving means you are bond servant. Meaning, meron kang may-ari. At alam niyo po ba, the moment na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, siya na po talaga ang Panginoon. Siya talaga dapat ang masusunod. Siya dapat talaga ang pinaglilingkuran. Why? Here is the challenge. Is Jesus really the Lord of your life? Why? If He is not the Lord of all, He is not the Lord at all. So, ang tanong po sa atin, si Jesus ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Hello? Si Jesus po ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? And, if Jesus is the real Lord of your life, serving Him is not an option. Serve Him faithfully. Serve Him exclusively. Serve Him in spite of difficulty. Magandang umaga po mga kapatid at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at tapat, Panginoon na nagpo-provide ng aming lahat ng pangailangan. Sa umagang ito, O Diyos, salamat po sa pribilehiyo na binigay mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay magpasalamat, magbalik ng papuri sa iyo sa pamagitan, Panginoon, ng aming mga handog. Patuloy, Ama, na ang buhay namin, Lord, ay tinataas po namin sa iyo, naalay po namin sa iyo. Katulad, Panginoon, ng aming narinig. Itulot mo nawa, Panginoon, na magawa po namin to sa aming buhay. Kasi, Panginoon, to follows po ang lahat, Panginoon. At ang pagbibigay ay magiging kusa. Magkakaroon kami ng kagalakan, ng kasiyahan, at masayang puso na dapat po talaga ay meron kami bilang isang anak mo. Salamat, Lord, sa pribilehiyo na makapaglingkod na may kagalakan. Salamat po sa iyong banal na Espiritu, sa pagkilos mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng excitement, Panginoon, sa bawat linggo na kami po ay maghahandog sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, baguhin mo po yung aming buhay. Baguhin mo po, Panginoon, ang aming mga kaisipan patungo sa iyo pong kabanalan. Lord, wala po kaming kayang gawin unless na ikaw po ang kumilos sa amin. Kaya Panginoon, inaalay po namin sa iyo ang lahat. Kasi po, hindi ka po liko para tingnan, Panginoon, ang aming ginagawa, ang aming iniisip, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kasi po, hindi mo po kami pinagkukulang. Ang biyaya mo po ay sapat para po sa amin, sa aming pong kalusugan, sa lahat-lahat, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pinapupurihan, ikaw lamang ang aming pinasasalamatan, aming Panginoon, ang aming buhay. Salamat po, Ama, purihin ka, dakilain ka sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. As for me, God came and found me. As for me, He took me home. As for me, He gave me a family, and I'll never walk alone. In my life, I'm so blessed, and in heaven there's a great reward.
song that lights up the stars, one breath that gives life, one sovereign in power, who speaks with thunder and fire. One Lord, one King. There is no other that can compare to you. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns forever. Jesus, the one true God. One man on the cross, one light of the world, one name, one word, one way to be saved, and one lamb that was slain, one love above all. There is no other that can compare to you. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns forever. Jesus, you're the one true God. You're the one true God. We sing the glory of the one and only Son of God. Yes, we have seen the glory of the one and only Son of God. You are the one alone in greatness, the one who never changes. Jesus, you are the one who rose in power, the one who reigns, you reign forever. Jesus, the one true God. You're the one true God. You are the one true God. Sige po mga kapatid, sa pagkakataong to, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pastoral prayer. Ipinapahayag po namin, Ama, ang aming sama-samang pagkilala, ang aming sama-samang pagtanaw ng utang na loob sa napakasaganang biyaya mo po sa amin. Katulad po ng aming pag-aaral, ang totoo, we don't have any alibis, excuses, and reasons not to serve, not to trust you. Kasi po, in spite of our limitations, deficiencies, in spite of our shortcomings and sins, you love us. You love us so much, Lord. Salamat po sa katotohanan at katiyakan iyon.
the same time, sinasamahan po namin ang aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat sa dagdag na taon ng kanilang buhay. At dalangin po namin na sa panibagong taon ng kanilang buhay, mas lalo pa po nilang piliin, sumunod, maglingkod, at magtiwala sa iyo. Ganun din po sa mga kapatid naming sumapit sa kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy mo silang bigkisin, patuloy mo silang pagpalain, patuloy na paunlarin ang pagmamahal at pag-ibig na ikaw ang naglagay sa kanila. At sa kanilang pamilya, ikaw po ang patuloy na mahayag. Sa iba't ibang mga biyaya at pagpapala na na-enjoy po namin sa nagdaang linggo, proteksyon, mga promotions, bonuses, at iba't ibang mga favor na na-enjoy po ng bawat isa. Maraming salamat. Tanggapin mo po ang aming pagtanaw ng utang na loob sa iyo. Pero kalakip din po nito, Ama, ay ang iba't ibang mga concerns, iba't ibang mga needs, iba't ibang mga requests. Hindi lamang po kami na naririto sa bulwagan, kundi sila nakaisa't kasama po namin online. Alam mo po ang mga pinagdadaanan, alam mo po ang mga pangangailangan. Alam mo po ang mga sirkumstansya ng buhay. Sama-sama po naming idinudulog sa iyo. Sapagkat yun naman po ang iyong imbitasyon mula po sa iyong mga salita na nagsasabi, lumapit sa iyo ang lahat ng nangapapagal at nangabibigat ang lubha. At ikaw ang nangako at nagbigay katiyakan ng kapahingahan. So be it, let it be, Father, among your people. Itinatalaga rin po namin sa iyo ang panibagong linggo. Dalangin po namin ang iyong patuloy at lubusang pangangasiwa at pag-ahari. Kasama po ng aming bansa sa kanyang kalagayan, sa kanyang nakalulungkot, nakaiinis, nakakagalit, pero nakakahabag din pong kalagayan. Payagan mo pong sa ganitong sitwasyon, maganap po sa amin ang panawagan ng aming Panginoong Hesus. Maging liwanag kami, maging mga asin kami. Muli po, itinatalaga po namin sa iyo ang lahat. Ipinagpapasalamat at ipinagkakatiwala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Opo, Ama, yun ang sama-sama naming sinasabi, patuloy naming sasabihin, hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawang sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga, ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Kalaki po nito, Ama, ay ang pagpapasalamat na kami po ay tinipon mo ngayong umaga, at ang pakiusap po namin, pwede bang i-dismiss mo kami ng iyong basbas at pagpapala sa pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi ng Amen. Upo lang po kayo saglit. Mga kapatid, pasensya na po, no? Medyo mahaba-haba lang po ng kaunti yung magiging announcement natin.
Kasi po, magkakaroon po tayo ng official list ng mga magiging candidate po natin para sa Sunday. Sa Sunday na po ito ha, kaya po importante na makita nyo po itong announcement. Pero bago po yon, ang atin pong chairman ay meron po munang i-announce. Opportunity rin po ito. Sige po, hinihingi ko lang po yung inyong taos-pusong